Guys, good afternoon sa inyo dyan. Ay, huli ata yung mic ko. Ayan, naka full charge tayo ngayon guys. Parang ako lang din, full charge din ako today. Ayan, kasi maganda na ang ating pakiramdam. So ngayon, si Deepak nagpapahinga-hinga. Dahil alam nyo naman, parang Pilipinas, dito mga ganitong oras, mga tao dito nagpapahinga-hinga guys. So basta hindi lang tayo masyadong busy, makakapag-upload talaga tayo guys, no, ng mga videos natin. So as much as possible, itatry natin kasi kailangan natin magkayod-kayod. So ayun guys, speaking of kayod-kayod, meron akong i-share sa inyo. Siguro naman nakita nyo na yan sa ating title. Hindi ba guys, sila ni Deepak ay meron silang palayan. So, nung nagkita-kita kasi kami at yung pinsan ni Dion, nag-ano siya sa amin, parang napagsabihan niya ako, which is hindi ko naman alam yun kasi hindi pa naman sa akin sinasabi ni Deepak. Kasi yung si Deepak, magsasabi lang naman yung pag nandyan na talaga. So, ayun, sinabihan niya ako na next year, kami ay magpapatanim sa aming lupa doon sa village guys, kasi kailangan na naming pagtaniman doon ng mga palay at saka yung mga mustard oil. Yung sa mustard oil naman guys, sabi pa niya sa akin, Ate Mila, sabi niya, ano ba ang gusto mong ipatanim doon? Mustard oil, olive oil, ang tigas naman, olive oil or sunflower oil. So ako naman, akala ko ba na pwede lang na yung itatanim, ang ibig niya pala sabihin, yung sa business yun. So, sinagot ko, olive oil. So sabi niya, walang bibili masyado ng olive oil. So, mustard oil talaga. Kasi nga, since yun ang mga talagang ginagamit ng mga tao dito, majority sa Nepal is mustard oil. And then, yung nagrerenta sa amin, bali, ito na lang yung year daw, na last na lang na contract nila sa amin. Kasi si Deepak, ayaw na niyang parentahan doon. And sabi pa niya, sa lawak ng lupa nyo doon. Sabi ko, mas malawak sa inyo, sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi, akala mo lang yun, pero mas malawak sa inyo, sabi niya. Kasi ang lupa nyo pati, maganda daw dahil matubig, which is napakaganda daw yung taniman ng palay at hindi na daw namin kailangan magpatubig. Unlike sa kanila daw, na dahil dry ang lupa nila, kaya nagpapatubig sila. Sa amin daw, hindi. Although magkakatabi-tabi daw kami, pero sabi niya, mas maganda yung sa amin na side, gawa nga ng matubig daw. So, maganda daw sa palay yun, and hindi daw maganda sa saging. So, kaya ayun, sabi ni Deepak, yun, next year, magpapatanim kami, balik ulit patanim ng palay. Kaya lang naman itinigil yun ni biyanan ko na babae, guys, dahil unang-una, nung mga last na dumating sa amin ng mga bigas, hindi na maganda yung tubo. Parang ayaw na ni biyanan kasi nga, unlike nung nandoon talaga siya before, siya talaga yung nagmumonitor, nagpipili ng maitatanim. Pero kasi since nabisi na si ama dahil nga napunta na siya ng Amerika, nung mga last pa, hindi pa ako nagbablog noon, hinahatidan pa kami dito ng mga supply namin sa bigas, mga mantika. Pero kasi this time wala na si ama ba. So, ang plan here, magpapatanim kami doon ng mustard oil. Gagawin yun na business guys. Magbabayad lang kami ng tao, and then magbibisita lang kami doon para i-check. Tapos magpapatanim po kami ng palay. So, yun ang plano. Pero kami po ang pipili ng magandang ano bang tawag dun guys, sa palay na itatanim, kasi yun ang sabi ni Deepak. Actually guys, ang pinakagusto ni Deepak na inegosyo is baboy, gusto niya maglagay doon, pero kasi hindi ganun kadali, kailangan yung area, kailangan ma-maintain yun. So ang mangyayari nga, pag magpatanim kami doon, magbabayad kami ng tao na mag-aalaga, and kami magbibisita-bisita lang kami. So niluloko nga ako ng pinsan ni Deepak na ayun, sabi niya, pupunta daw kami doon next year, doon muna kami matitira ni Deepak at kami daw ang magtatanim. Sabi ko, bakit hindi? Sabi ko, pag may bahay lang naman kami, bakit hindi? Ay, mas gusto ko nga ang ganyan. Although, hindi ko man yan kinalakihan ang ganyang buhay, pero why not, diba? Nakakatuwa ang ganyan and very healthy. Sabi niya, matry nyo lang. Sabi niya, matry mo lang. Sabi niya sa akin. Yung pinsan niya na army, sabi niya, hindi ba, matry mo lang ba? Paano magtanim ng palay doon sa palayan ninyo? At least ma-experience mo. Sabi ko, oh, maganda din naman ang gano'n. Kasi nga, diba, meron silang festival dito na recently lang, na ito na yung time na kung saan mag-start na sila ng tanim bago magdasay. Nito lang guys, recently guys, nakalimutan kong pangalan ng festival nila, sa dami ba ng mga festival nila. So yun ang ibig niya sabihin na
Pag nagtaniman na ng ganun, uwi kami doon para mag-celebrate din na pagtanim-tanim. So, let's say, kasi ganun yung plano for now, and actually matagal na yung plano ni Deepak, guys. And hindi na kami magpaparinta kasi nga, sakit din sa ulo, guys, pag naningil, and lalong-lalo si Deepak, hindi talaga siya naniningil ba, kaya nagkukolek yung pera, and kung kailan pa makakapunta doon, tsaka lang makikita namin yung magbabayad ng palayan, guys. And actually napakalaking tulong sa nagrerenta doon ng palayan dahil hindi mahal, guys, ang pagparenta doon sa kanila. And tatlo kasi ang nagrerenta, guys, tatlo sila, and parang tag dalawa-dalawa ata na parang paano ba tawag doon, guys, na buong palayan sa kanila, and mura lang, guys, ang pagpaparenta kasi para kay ama parang maano lang kahit paano yung lupa magamit. And ayun, kaya sabi ni Deepak baka mga next year hindi na sila magrerenta doon or hindi na namin ipaparenew. Although malaki-laki din, guys, yung renta pag naipon kasi nung last nakuha namin sa isang nagrenta mga 50k, and sa kabila din tatlo kasi yan sila. So yun, ang tawa ko pa noon kasi syempre si Deepak si Indira pang nagsasabi na, Kuya Deepak, andyan na yung ang nagrerenta ng palayan nyo, kasi yung isa ba, guys. So kilala din ni Deepak. So ayun, buti naman at siya din mismo that night nagbigay siya ng pera kay Deepak. Hindi naman si Deepak naningil kasi nga hindi man ni Deepak attitude ang maningil ba, nahiya. So ayun, that night binayaran niya si Deepak. Nagkita pa sila sa kasal, guys, kung naalala nyo, mga 3 months ago, yun, 3 or 4 months ago. So ayun, guys, tingnan natin yung magiging plano. And maganda, guys, pag nandito kayo sa valley at I mean to say, pag may bahay kayo sa valley and at the same time meron kayong palayan, dahil napakalaking tulong po yun. Totoo lang, guys. Yung mga kaibigan nga ni Deepak, naghahanap nga din sila kahit maliit lang na lupa, like sa mga ganyan village, kasi mahirap din naman talaga ang buhay dito, no, pag wala silang may inaasahan na ganito lang, tapos wala silang mga palayan, yung ganun ba, kasi laking tulong din yan, guys, pag may mga palayan sila. Kaya nga yung iba dito, katulad dito kay Didi, pag may mga dumadating siya minsan supply ng mga gulay galing village, pinibigyan niya rin kami kasi napakalaking tulong talaga, guys. Like guys, sa kanila ni Mandira, napakalaking tulong yung bigas nila, dumarating lang, oil, mga gulay, kasi pinapadala yan ni auntie sa bus ba, kinukuha lang nila ni Mandira. So napakalaking tulong nun. Nung nandito pa si Ama, talagang active yan si Ama, pauwi-uwi talaga sa village kasi doon yan ni Ama tinatrabaho, guys. So titingnan natin, no, pag nasimulan yan ang mga ganyang plano kasi napakadami, hopefully ma-fulfilled yan namin, guys. So ngayon, ito tatapusin ko muna tong tupiin natin kasi hindi man ako nakakaramdam ng antok. Gabi nakatulog siguro ako ulit mga 10:30, guys, 10:30. At saka nagising ako mga 4 o'clock. Sabi ko nga sa inyo, diba, dahil nasabi ko ba sa inyo na naginip ako sa mama ko? Hindi ko pala nasabi sa inyo, no, na naginip ako kay mama ko na yun, magkikita daw kami sa messenger pa yun kami nagchat. Pasado 3:00 na daw siya dumating. Sabi ko pa, late ka. Tapos parang nag-sorry siya sa akin. Tapos yun lang, guys, ang salita na yun ang narinig ko. After nun, parang wala, and parang nagising ako mga 4. Sabi ko pa, talagang parang first time ko ulit na na-experience sa panaginip ko, napatay na yung mama ko na nagsalita siya sa panaginip ko. Kasi nga, ilang beses na rin ako na naginip na hindi man niya nagsasalita sa panaginip ko. Pero first time ko ulit naka-experience na, ayun, narinig ko yung mama ko na nagsalita na. Nagsalita siya pero sorry pa yung word niya. Kasi parang, sorry kasi busy daw siya, yung gano'n na salita. After nun, wala, parang mix-mix na, guys, yung panaginip ko. Talagang nagpasalamat ako na sobrang okay na yung pakiramdam natin. And lesson learned talaga, hindi na talaga ako kakain, guys, ng manghang, promise. Kasi kung pupunta kami ulit sa kanila nante, sasabihin ko talaga, hindi ako kakain talaga kasi ilang araw ko talaga dinaramdam at dinala yung pagkain ko ng maanghang dito sa inyo. Sasabihin ko talaga sa kanila ni auntie. Sugpa talaga, guys, ayoko nang maulit yun, na kakain pa ulit ako ng maanghang. And ayun, sa Saturday, may malaking program sila ni Johan.
And si Johan naman sobrang grabe, excited siya sa kanilang program nito. O, diba? Tapos na ako magtupi. Ayan, kasi konti lang naman mga tupiin ko. Sa basket natin, oh. Ayan. Ayan, at least natupi natin. O, diba guys? Tsaka ito, yung mga panty, tsaka brief. Pag may time ako, tinatupi-tupi ko rin yun sa drawer. So, ayun guys, okay na yung ating weather. Malapit na matapos yung bahay na yan, no? Sobrang laki niyan. Kahirap kaya linisan ng mga ganyang bahay, guys. Dito sa Nepal, parang nagpapalakihan lang sila ng bahay, eh. Oh, tingnan yung rooftop namin, no? Kaya sabi ko kay Deepak, tinry ko yun i-on, yung sa ano, you on the drum, very black. Kaya pinagtatanggal ko na, nilagyan ko na ng Lysol. Kaya sabi ko yun, alam nyo ba guys kung saan ko yun pinaguhulog? Dry lang naman yun. Hindi nyo ata makita. Kapitbahay namin malinis ang kanilang rooftop kasi wala yan sila ni isang halaman at maliit lang. O, diba? Kaya sinasabihan ko si Deepak kasi sakit sa mata itong makikita kung maitim itong sahig namin. Inon niya naman yung drum. Ayan, na full na yung drum. Yung sa baba ba na deep well namin. Chili tayo dito. Yung kamatis. Kailangan may stand yung kamatis na lumalabas. Alam ni Deepak yan, ako hindi ko alam. Ito, madali ito buhayin guys, kahit hindi nyo natulagyan ng tubig. Kaso lang, hindi rin siya maganda kasi kahit saan, kahit patong mo lang, buhay na buhay siya. Ano bang pangalan ng halaman na ito? Ayoko nito. Grabe, ang bilis nila dumami. Ay, alam nyo ba, may sasabihin ako sa inyo, si Narian Bay, actually, balak niyang umuwi this year, no? Nasabi ko rin sa inyo noon. Balak niya talagang umuwi. Kasi nga, itong time na magbabakasyon siya dito. So, graduate na pala si Bay, guys. Tapos na talaga siya sa kanyang masteral. So, di ba ipapakasal yan siya. Arranged marriage naman sa kanya kasi nga, pinaamin din siya kung may girlfriend ba siya o wala. Wala naman sabi niya. So, okay naman sa kanya i-arrange marriage siya ng kanyang magulang. At ready naman na siya kasi nga ipapakasal yan siya. Pero, nung nag-graduate na siya, nito lang, nag-iba yung isip niya. Hindi daw muna siya magpapakasal. At hindi daw muna siya uuwi. Kasi pag umuwi yan siya dito, ipapakasal yan siya. Sabi nga ni Indira, nung tapos na siya, doon pa siya nagsabi na hindi na siya mag-aasawa. Hindi muna siya mag-aasawa. Baka manahan pa siya ni Mandira. Tawa ko, nasaan na si Deepak? Alam nyo kasi guys, ang pangit ng kulay nitong tiles namin dito sa rooftop. Sabi ko dapat like mga brown or red. Teka lahat. Kawawa naman yung rooftop namin. Nalulula ako, nahina yung tuhod ko. Ayun pala, pwede pala yun. Mas mabilis pala ito. Kaya palitan namin yung switch. Sandali muna guys, kasi mas mabilis yan eh. Bali, ang kinuha niya pala yung pipe sa baba. Tapos, para mas maraming tubig yan. Oh, ayan pala ang mas mabilis na tubig. Oh, nagsasakripisyo pa kami sa isang pipe. Pwede pala yan. Oh. Yan. Diba? At least hindi kami hirap. Kasi malakas tubig nito eh. Sa baba to eh. Diba? At least pati yung mga sa baba malilinis namin. Ayan. Wash out talaga to, malakas tubig.
Yung mic ko baka mabasa. Teka lang guys, linisin ko yan dito. So ayun guys, i-end ko na yung aking vlog. Again, maraming salamat. Tapusin muna namin dito. Ayan o. Diba? Pag malinis yung rooftop, masaya. Pero sabunin pa namin yung sahig pa konti-konti. So yan guys, thank you again sa inyong mga oras. I love you. God bless us all. Ingat kayong lahat. Bye guys.